kabilang na ang GMA News. Pero dahil labag ito sa patakaran ng GMA News, hindi kami nakialam sa negosasyon. Pahirapan daw ang negosasyon kahit pa nagbigay na sila ng pagkain sa hostage taker at sa biktima. Medyo malambot siya at although nakikita ko na medyo maano yung kanya, yung mapagsik yung pananalita niya, nakita ko sa mata niya na parang hindi niya kayang gawin. Kaya lang, siyempre, we will not take chances. Pero nang dumating ang mga kaibigan, kaanak at mga kabrad sa Tau Gamma Phi, matapos ang 5 oras, pinakawala na ang hostage sa si Perez. Sunod nito, pumasok na ang mga kabrad niya at pulis sa kinaroroonan ni Garcia at ang kanyang pagsuko. Idiniretso sa klinika si Perez kahit walang sugat. Hindi naman po siya nananakit eh. Nakita niya yung kaibigan, yung hinihingi niya mga tao, release kaagad niya yung hostage eh. Di ba nakita niyo naman eh. Tapos wala, nakaupo lang siya doon, wala, peacefully. Kaya lang kami pumasok ni Vice para malaman kung meron ba siyang concern dito sa kolehiyo. Ibibigay na namin kaagad kung ano yung sinasabi niya. Sabi niya, wala naman akong concern dito. Ayon kay Garcia, naglabas lang siya ng sama ng loob pero hindi para sa Navotas Polytechnic College kundi sa nilipatan niyang State University. Sa Bell State University po, sir. Anong ayaw mo sa kanilang pulisiya? Yung bagal po ng proseso sa enrollment, then sinisigawan ka. And kahit po, sir, doon po ako nagtataka, State University, bakit kailangang sumisigaw ang isang professor? Tinawagan ng GMA News ang Isabela State University pero wala raw sa record nila ang isang estudyanteng Esmeraldo Garcia III. Naharap ang suspect sa reklamong grave threats o serious illegal detention. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Ang sunod-sunod na krimen sa loob ng campus, bubusisin natin sa talakayan with Igan mamaya. Baka kasama po natin si NPD Director Police Chief Superintendent Antonio Decano at QCPD Station 9 Commander Police Superintendent Michael Macapagal. Maaari rin po kayong makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang na inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit at sa pamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Samantala, nasunog ang 20 bahay at mga stall sa Talipapa sa Santa Cruz, Maynila. 3 residente ang sugatan, kabilang ang isang sanggol. Narito ang report ni Maria Bulaklak Osente. Pasado alas 11 ng gabi nang sumiklab ang apoy mula sa unang palapag ng isang talipapa sa barangay 374 sa Santa Cruz, Maynila. Mabilis na itinaas sa 3rd alarm ang sunog. Kumalat ang apoy sa mga stall hanggang sa ilang bahay. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero. Maging ang mga residente, nagtulong-tulong na rin sa pag-apula sa apoy. Ang 10 buwang gulang na sanggol na si Princess Janelle Norumbaba, nagtamo ng sunog sa katawan matapos abutin ng apoy. Kwento ng kanyang tiyahin na si Nika, ang kandilang ginamit nila, natabig umuno ng pusa, dahilan upang bumagsak ito at kumalat ang apoy sa hinigaan nila ng pamangkin. Matutulog na po kami. Tapos yung kandila po, nandun na po sa bintana namin. Bigla pong lumundag yung pusa sa bintana namin. Nalaglag po sa kama namin. Wala po silang ilaw. Ngayon, nagsindi po sila ng kandila yung mga bata. Napabayaan. Sinarado nila, pinabayaan yung kandila yun. Nasunog. May pumutok daw na transformer pero sa ngayon hindi pa kami makapagbigay ng konkretong dahilan. Bukod sa sanggol, sugatan din ang kanyang tiyuhin na si Horacio Norumbaba at isa pang 40 anyos na lalaki na tumutulong lang sa pag-apula ng apoy. Buhos ng tubig ko eh. Tapos? Di niya napansin ang laki ng uwang na butas. Nahulog mula taas hanggang second floor, parang ganun. Agad namang naisugod sa ospital ang mga nasugatan at nilapatan ng paunang lunas. Tinatayang kalahating milyong piso ang halaga ng ari-arian na tinupok ng apoy. Nasa 20 bahay ang nasunog at tinatayang may 30 hanggang 50 pamilya ang apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa chapel ng katabing barangay 373. Alas 12:12 ng madaling araw nang ideklarang fire out. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklak Center reporting. Voluntaryong pagpapauwi ng mga OFW, ipatutupad po ng ating pamahalaan sa Iraq. Yan ay matapos itaas ng DFA sa level 3 ang crisis alert sa nasabing bansa dahil sa tumitinding karahasan doon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, sakop ng alert level ang buong Iraq, maliban sa Northern Autonomous Region ng Kurdistan. Bukod dito, pinaiiral din ng DFA at DOLE ang deployment ban sa Iraq.
Tumindi ang karahasan sa Iraq matapos lumisan ng mga tropang Amerikano doon. At kaugnay po ng voluntaryong pagpauwi ng mga kababayan natin sa Iraq, bako sa po natin DFA spokesman Asek Raul Hernandez. Good morning po. Good morning, Igan. Good morning. Kamusta na po namin yung sitwasyon sa Iraq at yung mga kababayan natin na nandun pa? Well, kagagaling lang ng ating Foreign Affairs Secretary Albert Rosario sa Iraq. And yun nga, nakausap niya yung Foreign Minister doon, si Foreign Minister Tibari. At inassure ni Foreign Minister Tibari na tutulungan tayo na ma-secure yung safety ng ating mga kababayan doon. At pati na rin sa possible repatriation ng mga kababayan natin na naganid sa kanilang kalagayan doon sa Iraq. Kailan po simulan nito, Asek? Well, na-announce pa lang po namin yung Alert Level 3 over Iraq, which is voluntary repatriation kahapon. So, binigyan na natin yung marching orders, yung Philippine Embassy sa Baghdad para kontakin at ilikas yung mga kababayan natin na maaring umalis na doon sa bayan na yun. Mga ilan ho ito legal at undocumented? Sa ngayon po, sa nakaregister doon sa ating embahada sa Baghdad, mayroong 279 na mga OFWs, no? At for the rest of the country, and 192 for the Kurdish region. Pero sa palagay po natin na mayroon pa tayong mga undocumented doon at kaya nga kailangan natin ng mapping process para malaman natin kung saan yung ating mga kababayan at kung maaari mailikas na sila. Alam na ho nila saan sila pupunta, yung mga kababayan natin, o ngayon pa lang ho yung parang pagpapakalat na komunikasyon doon? Yes, ngayon pa lang po ang gagawin yung proseso na yan. Pero hopefully mag-respond sila at mailikas natin sila sa agarang panahon. After ho ba ni Secretary, may padadala kayong parang crisis management team tulad sa mga iba pang tensyonadong bansa? So far, wala pang decision pero mayroon tayo doon mga personnel sa Baghdad na tutulong dito sa repatriation. Okay, mga ilang araw po matatapos yung mapping, Asek? Well, continuing ito kasi it's a big country, you know. Umpisahan na po natin at hopefully with the help of our leaders there, malaman natin yung locations ng ating mga kababayan sa Iraq. Bago naman sila umalis, alam naman nila numero ng embahada o konsulado, no? Yes, at mayroon din tayo number dito at yung mga magulang nila dito, maaari din na tawagan tayo sa DFA para malaman natin yung kanilang mga numbers doon sa Iraq at matawagan ng embahada po. Ano pong numero nyo dito, Asek? Ang numero po natin dito ay 834-3240 and 834-3245. Sige po, ipapalathala namin to sa aming television screen. Anuhin na lang natin, Iraq hotline to, no? Para mas madali yung coordination po. Okay, maraming salamat po. Good morning. Thank you very much, Igan. Good morning. DFA spokesman Asek Raul Hernandez. عارف معنا الكابتن حسن شاذلي والكابتن جمال عبد الحميد. ايوه. انت شايف وتحضنا يموت. Hindi bababa sa 70 tao patay sa football riot sa Egypt. Pangulong Aquino at kapuso host na si Grace Lee, inaming nagde-date sila. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Para sa lahat to, kung mag-isa lang naman ako, buti sana kung nandyan yung pamilya ko, buti sana kung nandyan yung kapatid ko. Ang sabi mo sa akin, wala kang pamilya.